Sa mga nagdaang kabanata ay nasabi na lang ni Xiao Chen habang pinagmamasdan ang dalawa na ang matandang unggoy na ito ay may pinakamataas na kapangyarihan sa kanyang katawan, kakaiba, kung paano kung alin ang pinakamataas na unggoy. Sa kabilang banda naman ay sinabi na ni Zhao Jingshi na Wang Huan, ang bagay na ito ay problema sa iyong bahay? Sumagot naman si Wang Huan na oo, ito ay nasa pagitan lamang namin. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay sinabi ni Wang Huan na ito talaga ang pamilya kong Wang, kaya naman ipaubaya muna sa akin ito. Matapos siyang magpaalam kay Zhao Jingshi ay agad niya kinumpronte si Lin Feng na sabi pa nga niya na ang problema ay dapat hatiin sa okasyong ito, paano ka makakagawa ng malakas na ingay sa lugar na ganito ngayon. Sinabi naman ni Lin Feng kay Wang Huan na tigilan na ang puro tahol. Agad naman na sinabi ni Wang Huan kay Lin Feng na huwag kalimutan kung ano ang iyong lugar. Nagkaroon ng matinding bangayan ang dalawa na sabi pa ni Lin Feng na nandito ako para lang sumali sa Dragon at Phoenix Rankang. Agad naman na sinabi ni Wang Huan na okay, gusto mo palang sumali sa ranggo ng Dragon at Phoenix. Bibigyan kita ng pagkakataon, kung mananalo ka sa akin, hahayaan kitang makilahok. Na agad niya itong sinabi kay Zhao Jingshi na sabi pa nga niya na Zhao, pakiusap maging saksi, natawa naman si Zhao Jingshi na samasang ayon dito. Nang pumayag nga si Zhao Jingshi ay agad niyang sinabi kay Lin Feng na bata, kung nagkamali man akong napatay ka, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa mga sinabi ni Wang Huan ay nasabi na lang ni Lin Feng na masyado kang maingay. Dagdag pa ni Wang Huan na kung ganun, ay kasalanan mo ito. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Jiang Chuan na boss, na si Wang Huan ay napakalakas din. Sinabi naman ni Xiao Chen na nag-aalala ako na ang batang ito ay mananalo sa isang galaw. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagtataka si Jiang Chuan na sabi pa nga niya na talaga bang makapangyarihan ang batang iyon. Sa kabilang banda naman ay nagsisimula na ang laban, nasabi pa nga ni Wang Huan na lumapit ka, gusto kong mauna ka ng umatake. Dagdag pa niya habang natatawa na kahit nakatayo ako dito nang hindi gumagalaw, anong magagawa mo sa akin? Nang marinig nila Jiang Chuan ang sinabi ni Wang Huan ay nagulat sila dito subalit si Xiao Chen ay baka sa kanyang mukha na siguradong mali ang kanyang ginawa. Na kahit sila Zhao Jingshi ay nagtataka at ang mga cultivator sa sinabi ni Wang Huan. Agad naman na nilapat na ni Lin Feng ang kanyang kamay sa dibdib ni Wang Huan. At ilang sandali pa ay nagkakaroon na ng puwersa ang kamay ni Lin Feng na ikinagulat naman ni Wang Huan. Nasabi pa nga ni Lin Feng habang natatawa na nasabi ko na ito, na sobrang ingay mo. Matapos niyang sabihan si Wang Huan ay pinakawalan niya na ang kanyang atake at makikitang hindi ito basta-basta na kahit simpleng atake lang ito. Humagalpak sa sahig ang hangal dala-dala ang matinding pinsala na napasuka pa nga siya ng dugo dito. Habang kinikilabotan ay sinabi niya kay Lin Feng na ikaw bata paano ka. Subalit bago pa man niya may pagpatuloy ang kanyang sinasabi ay sinabihan na siya ni Lin Feng na ngayon, ayaw kitang patayin pero gusto kong sabihin sayo, 30 taon sa Hedong at 30 taon sa Hexi, huwag mong paglaruan ang mga bata at mahirap. Dagdag pa niya na ang mga bagay na ginawa mo sa akin, hihilingin ko ito ng kaunti. Sa isip-isip naman ni Zhao Jingshi habang pinagmamasdan si Lin Feng na paano naging malakas ang batang ito. Nakakainis sapat na sana ang pagkakaroon ng Xiao Chen, ngunit mayroon na ring Lin Feng. Sa isip-isip naman din ni Xiao Chen na ang bilis at lakas ay hindi nagkakamali, itong Lin Feng ay dapat nakapantay ng Tai Chuangsan, gayunpaman, kung idagdag mo ang kataas-taasang unggoy sa kanyang katawan, ito ay hindi kinakailangan. Maya-maya pa ay sinabi na ni Lin Feng kay Zhao Jingshi na karapat-dapat na ba akong lumahok sa ranggo ng Dragon at Phoenix, sinabi naman ni Zhao Jingshi na ito ay natural lamang. Nang marinig ni Lin Feng ang sinabi ni Zhao Jingshi na kung ganun ay mahusay, agad siyang naglakad patungo kay Xiao Chen sinyalis na uupo siya malapit dito, habang palapit si Lin Feng ay tahimik namang pinagmamasdan siya ng tatlo, dahan-dahan siyang umupo sa itaas nila Xiao Chen at makikitang pinakikiramdaman siya nila Xiao Chen. Maya-maya pa ay nagpakilala na si Lin Feng kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na kamusta, ang pangalan ko ay si Lin Feng. Agad naman na sumagot si Xiao Chen na sabi pa nga niya na kamusta din ako nga pala si Xiao Chen. Maya-maya pa lumabas na si Lord Monkey at patungo ito kay Xiao Chen. Nang makalapit siya ay hindi siya nagkamali na nakikita nga siya ni Xiao Chen. Kaya naman agad niyang tinanong si Xiao Chen na boy, sino ka? Paano mo talagang nakikita ang bathala?
Sinabi naman ni Xiao Chen na sa kanya na hindi ko na maalala. May pinakamataas na unggoy sa siyam na kaharian subalit mas curious ako kung sino ka kaysa curious ka kung sino ako. Sinabi naman ni Lord Monkey na isang tao lang ang naiisip ko kapag nakikita kita, baka ikaw. Bahagya namang napangiti si Xiao Chen sa sinabi ni Lord Monkey. Ipinagpatuloy ni Lord Monkey ang kanyang sinabi na sabi pa nga niya na kabilang sa siyam na kaharian, ang tanging Supreme Body Cultivator na kilala ko. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na tama ang hinala mo. Sinabi naman ni Lord Monkey na ikaw talaga Xiao Chen, hindi mo talaga alam kung sino ako. Dahil ba masyado kang mahina? Hindi kita napansin. Sinabi naman ni Lord Monkey na ang sama mo magsalita pero tama ka. Nang ako ay namatay, ako ay nasa dakilang kaharian ng emperador. Hindi inaasahang paglusob ng kaluluwa upang makamit ang pinakamataas. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na yan yun. Sinabi naman ni Lord Monkey na pero kung ikukumpara sa akin, mas inaalala ko pa rin ang pagkamatay mo. Dagdag pa niya na malakas at makapangyarihan ang kataas-taasang katawan, hindi ko maisip kung sino ang makakasira sa iyo. Nakangiti namang sinabi ni Xiao Chen na sa halip na tanungin ako, dapat bang pag-usapan mo muna ang iyong sarili? Natawa naman ang Lord Monkey na sabi pa nga niya na sa katunayan ako ay ang malamig na mukhang unggoy sa ilalim ng upuan ng Diablo. Sa sinabi ni Lord Monkey ay bahagyang napaisip si Xiao Chen at pilit niyang binabalikan ang kanyang mga nakaraan. Kaya naman pumasok sa isip niya ang kanyang kaibigang Diablo na sabi pa nga nito sa kanya na Xiao Chen, huwag uminom ng malakas. Ikaw at ako ay tinamaan na, paano kung magkapatid si Oji? Habang masaya ang kanyang kaibigan ay nandito nga si Lord Monkey na maliit pa. Na nasa ilalim ng upuan ng kanyang kaibigan na Diablo. Kaya naman nang makabalik sa kamalayan si Xiao Chen ay nakangiti niyang sinabi kay Lord Monkey na ikaw yun. Mayroon akong magandang pagkakaibigan kay Diablo na nagngangalang Maho. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Subalit biglang pumasok sa isip ni Xiao Chen na kung bakit nandito ang unggoy na ito na sabi pa nga niya kay Lord Monkey na sandali lang. Paano ka napunta dito at nasaan nga pala ngayon si Maho? Sa sinabi ni Xiao Chen ay napaiyak na lamang si Lord Monkey. At sabay niyang sinabi na si Maho ay patay na, pinatay siya ni Li Yunfei. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Lord Monkey ay bigla itong nagalit at halos pumutok na ang mga ugat nito sa nararamdaman niyang galit dahil sa sinapit ng kanyang kaibigan. Kaya naman nag-iba ang ekspresyon nito habang binabanggit niya ang pangalan ni Li Yunfei. Sinabi naman ni Lord Monkey na ako ay konektado kay Maho kung si Maho ay hindi patay, tiyak na mararamdaman ko ito. Dagdag pa niya habang bakas sa kanyang ekspresyon ang lungkot na kaya sigurado akong patay na si Maho. Subalit may bahagyang pumasok sa kanyang isip na sabi pa nga niya sandali lang. Na hindi ba't maaring ikaw din ay konektado kay Maho? Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na hindi na masama na laman mo agad ito. Sa sinabi ni Xiao Chen ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na sabi pa nga niya habang nangangalit na mabuti Xiao Chen, handa akong sundan ka at lumaban ng sama-sama. Subalit sinabihan naman siya ni Xiao Chen na wala tayong magagawa sa ngayon. Huwag mong sabihin kaya nating pumatay, si Li Yunfei ikaw at ako ay mawawala na parang alikabok. Ang pinakamagandang gawin ay ang matulog at maghintay para sa pagpapanumbalik ng base ng cultivation. Sa sinabi ni Xiao Chen ay agad naman itong sinang-ayunan ni Lord Monkey. Sa kabilang banda naman sa templo ng Buddha, ay makikita dito ang mga bakas ng dugo at parang kakatapos lang na salakayin ng makapangyarihang nilalang. Sa hindi inaasahan ay nandito si Jiang Waxian na inutusan ng kanyang master. Kaya naman nang makita niya ang karumal-dumal na sinapit ng templo ng Buddha, ay nasabi na lamang niya na anong nangyari dito. Makikita ang mga bangkay ng mga disciples sa sahig. Maya-maya pa ay may narinig siya sa loob na ingay na sabi pa nga nito na bakit gusto mo akong patayin? Kaya naman nang marinig niya ito ay nasabi na lang niya na may pumatay sa templo ng Buddha. Nasa isip-isip pa nga niya na ang templo ng Buddha ay may pinakamataas na upuan, at mayroong hindi mabilang na mga dakilang emperador, na kahit na ang cultivation base ay marami din. Sa aking kasalukuyang minsan ay madidiscover nila ako, nag-aalala ako sa pwedeng mangyari. Kaya naman sa kanyang takot ay agad siyang lumipad. Nasabi pa nga niya na masama ang kutob ko, kailangan ko munang umalis dito. Subalit sa kanyang ginawa ay sinabihan siya ng nilalang na nasa loob na dahil nandito ka na,
manatili ka. Nang marinig niya ito ay nagulat siya at nasabi na lang niya na sino iyon. Sa kanyang mga tanong ay binigyan siya ng isang atake na kung tawagin ay pressure. Napasigaw na lamang si Jiang Waxian habang dahan-dahan na bumabagsak. At ginamitan din siya ng teleportation na patungo sa nilalang. Ilang sandali pa sa pangunahing bulwagan ng Buddha, ay nandito ang nilalang at master ng Buddha na nakaluhod. Makikitang nahihirapan na siya sa ginagawa ng nilalang. Nang nakarating na siya ay nagulat na lamang siya dito. At bahagyang nakilala niya ang nilalang, nasabi din ng nilalang na ang pamilyang Jiang pala. Kaya naman agad siyang nagbigay ng pugay dito na sabi pa nga niya na nakakita ng Supreme. Nasa isip-isip pa nga niya na siya pala si Li Yunfei, ang maalamat na tao. Sinabi naman ni Li Yunfei kay Jiang Waxian na nakikilala mo ba ako? Mabilis naman siyang sumagot habang kinakabahan na oo nakikilala ko ang maalamat na Supreme. Nakangiti namang sinabi ni Li Yunfei na pag-usapan natin ito, ano ang problema kung bakit ka pumunta sa templo ng Buddha? Subalit bago siya magsalita ay pinaalalahanan siya ni Li Yunfei na mas mabuting sabihin mo ang totoo kung hindi. Na dapat alam mo ang ibig kong sabihin. Takot naman siyang sumang-ayon sa ibig sabihin ni Li Yunfei. Sinabi naman ni Jiang Waxian na pumunta ako dito upang magtanong. Na kung ang isang lalaking nagngangalang Xiao Chen, siya ba ay isang reincarnation ng templo ng mga Buddha? Nang marinig ni Li Yunfei ang pangalan ni Xiao Chen ay bahagya siyang nagtaka dito. Ipinagpatuloy naman ni Jiang Waxian ang kanyang mga sinabi na oo, na si Xiao Chen ay isang monghe sa tunay na mundo ng martial arts, na may sobrang talino. Hinala ko na ito ay mula sa templo ng Buddha, kaya pumunta ako upang magtanong. Sa sinabi ni Jiang Waxian ay agad na tinanong ni Li Yunfei ang master ng Buddha. Agad naman na sumagot ang master habang nahihirapan na hindi. Kaya naman nang marinig ito ni Li Yunfei ay sinabi niya kay Jiang Chuan na nakita muna, hindi daw kaya naman bumalik ka na. Sa sinabi ni Li Yunfei ay nagulat siya dito kaya naman hindi agad siya nakagalaw. Dahil sa hindi pa din gumagalaw si Jiang Waxian ay galit niyang sinabi na ayoko nang sabihin sa pangalawang pagkakataon ito. Kaya naman sa kanyang takot na baka patayin pa siya ay agad siyang tumakbo ng mabilis. Sa isip-isip naman ni Li Yunfei na isang pamilyang Jiang, ay dapat na makagawa ng maraming problema para sa iyo, tama. Ganito talaga ang buhay, huwag kang mamatay ng ganyan, magaling kong brother na si Xiao Chen. Matapos ang kanyang mga iniisip ay sinabi niya na sa master na tinanong mo ako kung bakit gusto kong sirain ang iyong templo ng Buddha. Wala talagang ibang dahilan. Ngunit ayaw kong makagambala ang kakayahan ng iyong mga templo ng Buddha sa aking plano. Habang nahihirapan ang master ay pinilit pa din niyang magsalita na ako, kami sa templo ng Buddha, kung ano ang kinakailangan upang makagambala sa iyong mga plano. Sinabi naman ni Li Yunfei na hindi, ang kakayahan ng iyong Buddha temples na muling magkatawang tao ay talagang isang napakalaking inis sa katunayan, matagal ko nang iniisip, ano ang magagawa ko, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, mapupuksa ko kayong lahat sa ganitong paraan. Kaya wag mo akong sisihin, wala din naman akong choice. Sa mga sinabi ni Li Yunfei ay sinabi ng master na kung ganun mahusay ang mga sinabi mo. Tila ngayon, ang aking Buddha templo, ito ay mahirap na takasan ang malaking sakuna pagkatapos ng lahat. Kaya naman patayin muna ako. Sinabi naman ni Li Yunfei na hindi, may isa pa akong itatanong sa iyo kung sumagot ka ng totoo, maaari akong mag-iwan ng isang banal na kaluluwa para sa iyong templo ng Buddha, at pagkatapos ng 100 taon, hilingin sa iyo ang isang muling pagbabangon. Nang marinig ni Master Buddha ang sinabi ni Li Yunfei ay tinanong niya ito na kung totoo ba ito. Seryoso namang sinabi ni Li Yunfei na hinihiling ko sa iyo, 10,000 taon na ang nakalilipas. Si Zen Master Hui Guang ng Buddha Temple ay nagpunta sa labas ng mundo ng mag-isa, ano ang nangyari sa kanya? Sa tanong ni Li Yunfei ay nabigla siya dito na sabi pa nga niya na ito ang hindi ko masasabi. Sinabihan naman siya ni Li Yunfei na gusto mo bang masira ang 10,000 taon ng templo ng Fagwang sa iyong mga kamay? Halos mabaliw si Master Buddha sa mga sinabi ni Li Yunfei na sabi pa nga niya na ito, hindi ko kaya, hindi, ngunit ang aking templo ng Buddha. Mahinahon namang sinabi ni Li Yunfei na sabihin mo sa akin, hanggat sinabi mo ito, maaari kang maglagay ng isang panla ng insenso sa templo ng Buddha. Kung ang templo ng Buddha ay talagang ganap na nawasak dahil sa iyo, karapat-dapat ka ba sa iyong nakaraang Buddhist Zen Master?
Sa mga sinasabi ni Li Yunfei ay halos masiraan na ng ulo si Master Buddha. Dagdag pa ni Li Yunfei na halika, sabihin sa akin ang nangyari sa Zen Master Hui Guang 10,000 taon na ang nakalilipas. Sinabi naman ni Master Buddha habang umiiyak na pero nanumpa ako, ang sikretong ito lamang ang iyong templong Buddha Master ang kwalipikadong makakaalam. Sinabi naman ni Li Yunfei na espesyal na oras, espesyal na paggamot, halika at sabihin sa akin. Kinikilabotan naman niyang sinabi na ang mga nauna sa mga templo ng Buddha ay humihiling na patawarin ang alagad na lumabag sa turo ng kanilang mga ninuno, ngayon, ay napipilitan talaga ako. Ang sikreto, sasabihin ko sa iyo ang bawat salita, 70,000 taon na ang nakalilipas. Seryoso namang nakikinig si Li Yunfei sa bawat salitang lumalabas kay Master Buddha. Bahagya namang inilipat ang eksena sa pamilyang Jiang. At dito nga ay tahimik na nagre-relax ang master ng pamilyang Jiang. At makikitang uminom ito ng tsaa habang hinihintay ang kanyang mga disciples. At matatanaw dito ang pintuan na nakabukas. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Maya-maya pa ay dumating na si Jiang Waxian na humahanggos na sabi pa nga niya na Master may masamang nangyayari. Tinanong naman siya ng Master na kung anong nangyayari. Bakit ka ba nagpapanik? Sinabi naman ni Jiang Waxian na ang templo ng Buddha ay nawasak na. Sa sinabi ni Jiang Waxian ay hindi agad ito pumasok sa isip ni Master kay naman pinaulit niya ito na kung anong sinabi ni Waxian. Inulit naman ni Jiang Waxian na ang templo ng Buddha ay ganap na nawasak. Nasabi na lang ni Master na paano ito magiging posible, kahit na ito ay templo ay nagkakaroon ng maraming digmaan at Lord at tuktok ng langit ng pagkakaroon ng buhay, sino ang maaaring sirain siya? Kahit may makakaya pero, sinabi naman ni Jiang Waxian na ito ay isang tao na nagmula sa taas na isang supreme. Nagugulat namang sinabi ni Master na wag mong sabihin. Kinumpirma naman agad ito ni Jiang Waxian na tama ang iniisip mo Master ito ay si Li Yunfei. Agad niyang tinanong na dahil ba ito kay Xiao Chen. Sinabi naman ni Jiang Waxian na nag-aalala akong hindi, walang pakialam ang Li Yunfei kay Xiao Chen. Sa sinabi ni Jiang Waxian ay sinabi ni Master na kung gayon, okay lang, ngunit ang templo ng Buddha ay nawasak ng ganito. Nag-aalala namang sinabi ni Jiang Waxian na Master ang ating pamilyang Jiang din ba? Sinabi naman ni Master Jiang na ayos lang sa pamilya Jiang, hindi papayag ang mga elders sa likod natin na gawin ito ni Li Yunfei, kailangan lang mag-ingat dahil kamakailan, ang mga aksyon ng Li Yunfei ay naging mas sukdulan. Sunod-sunod na pinatay ang Supremo ng physical body at ang Mahou na Diablo, at ngayon ay sinira muli ang templo ng Buddha, sa Siyam na kaharian, natatakot akong magkaroon ng sakuna. Nang marinig ito ni Jiang Waxian ay pinagpawisan na lamang siya dito. Dagdag pa ni Master Jiang na bumaba na pala ang kapatid mo, tandaan na ipaalala sa kanya na patayin pa si Xiao Chen. Kaso kasali talaga sina Li Yunfei at Xiao Chen. Agad naman na sinabi ni Jiang Waxian oo, alam ng disciple na ito. Matapos silang mag-usap ay ipinag-utos na ni Master Jiang na kung gayon, ay bumaba ka na. Mabilis naman na umalis si Jiang Waxian subalit hindi niya maiwasan na kilabutan sa nilalang na si Li Yunfei. Na kahit si Master Jiang ay bahagyang hindi maalis sa kanya ang nilalang na supreme na si Li Yunfei. Maya-maya pa sa kanyang malalim na iniisip ay may nilalang na dumating. Nabigla naman si Master Jiang dito nang makita niya ang dumating. Agad siyang lumuhad at nagbigay-pugay na sabi pa nga niya na makita ang likod na hari. Sinabi naman ng nilalang na kung tawagin ni Master Jiang na isang hari, na ibalik muna ba na siya dito. Sinabi naman ni Master Jiang na magsumbong sa haring itim, ipinadala ko ang aking unang alagad, sa pagkakataong ito ay sigurado akong mananalo. Seryoso namang sinabi ng Black King na siguraduhing magmadali si Jiang Meng ay malaking pakinabang sa ating mga tagalabas. Agad naman na sumang-ayon dito si Master Jiang sa sinabi ni Black King. Maya-maya pa ay naglabas ng elixir ang Black King. At sabay niyang sinabi na kolektahin ang bagay na ito ang hinihintay ko mula sa labas ng domain, at ang ranggo nito ay higit pa sa tinatawag mong heavenly rank. Agad naman na nagpasalamat si Master Jiang sa binigay ng Black King na elixir.
Sinabi din ng Black King na hiniling ko sa iyo na lumikha ng isang teleportation space kung ano ang nangyari. Agad naman na sumagot si Master Jiang na sinunod ko ang iyong mga tagubilin at nagsimulang bumuo ng isang teleportation space sa lahat ng 9 na kaharian, aabutin ng humigit kumulang 1 taon para matapos ang konstruksyon. Buti na lang makalipas ang 1 taon, ito ang sandaling bumalik kaming mga tagalabas. Kapag ang 9 na mundo ay pinagsama, ipinapangako ko sa iyo, natural, lahat ng mga kaharian na ito ay ibibigay sa iyo. Agad naman na nagpasalamat si Master Jiang sa mga pangako ng Black King. Maya-maya pa matapos ang kanilang pag-uusap ay umalis na ang Black King. Kaya naman agad na bumalik si Master Jiang sa kanyang pag-inom ng tiya. Nasabi pa nga niya na 1 taon lang, makalipas ang 1 taon. Kaya naman nakangiti siyang uminom ng tsaa sa kanyang mga naiisip. Dagdag pa niya na hindi na maibabanggit isa lamang walang kabulahan si Li Yunfei, kahit siya ang supremo sa 9 na kaharian, wala akong pakialam dito. Ibinalik ang eksena sa bulwagan ng pamilyang Zhao. Nasabi pa nga dito ni Zhao Jingshi na naipakilala ko na ang mga panuntunan ng Dragon at Phoenix Rankings. Isa sa unang araw ng susunod na buwan, ibig sabihin, makalipas ang 10 araw, opisyal na gaganapin ang listahan ng ranggo ng Dragon at Phoenix. Agad naman nagsigawan ang mga cultivator sa sobrang excited sa pagraranggo ng Dragon at Phoenix. Dagdag pa ni Zhao Jingshi na pagkatapos ay sa susunod, pakiusap na tamasahin ito. Agad na dumating ang mga kababaihan na may dalang mga pagkain. Sinabi naman ni Jiang Chuan na boss, tingnan mo, ang mga mandirigma ay nagsimulang maggrupo ng sinasadya o hindi sinasadya. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang boring na dito. Kaya naman mauuna na akong umalis. Agad naman itong sinang-ayunan ni Jiang Chuan. Dagdag pa ni Jiang Chuan na boss dahan-dahan lang. Ngunit baka sa mukha ni Xiao Chen ang seryosong ekspresyon nang marinig niya ang nangyari sa kanyang kaibigan. Nang makita nila Ken Cheng na paalis na si Xiao Chen ay sinabi na ng dalawa na sasamahan ka namin, subalit sinabihan sila ni Xiao Chen na hindi na ito kailangan kumain kayo dito at uminom. Matapos niya sabihan ng dalawa ay sinabihan niya na si Lord Monkey na lumabas kasama ang bata. Agad naman na sinabi ni Lord Monkey na bata, makipagsabayan kay Xiao Chen. Na agad naman na sinunod ito ni Lin Feng. Nagpatuloy sa paglalakad si Xiao Chen habang nakabuntot si Lin Feng sa kanya. Napansin naman agad ito ni Zhao Jingshi. Nasabi pa nga niya na paano na naman nagkasama itong dalawang lalaki. Maya-maya pa sa loob ng lungsod ay nandito na sina Xiao Chen at Lin Feng. Naisip ni Xiao Chen na subukan ang bilis ni Lin Feng. Kaya naman agad siyang tumakbo ng mabilis na agad naman na naunawaan ni Lin Feng. Nasabi pa nga niya na nagusto niyang subukan ang bilis kung ganon, isa itong mahusay. Agad din siya tumakbo ng mabilis habang nakasunod kay Xiao Chen. Mabilis na tumatakbo si Xiao Chen at gusto niyang makita kung kakayanin na mahabol siya nito. Tumatalon sa babong si Xiao Chen habang ang mga taong nakakakita sa kanya ay nagtataka. At makikitang hindi makahabol si Lin Feng subalit hindi din maitatanggi ang bilis nito. Maya-maya pa ay nakarating na nga sila sa labas ng lungsod. At makikitang nasa bundok na sila at nanatiling nakasunod pa din si Lin Feng. Nasabi na lang ni Lin Feng na ang lalaking ito ay napakabilis. Master Monkey, itong Xiao Chen naway makita mo ang kanyang cultivation. Sinabi naman ni Master Monkey na nakikita ko ito ng natural, ngunit hindi ko sasabihin sayo. Itong Xiao Chen ay napakalakas, maghintay para sa isang mahusay na pagganap, kung maaari mong makuha ang kanyang suporta. Sa sinabi ni Lord Monkey ay bahagyang nenes si Lin Feng. Nasabi pa nga niya na Lord Monkey, ikaw ang supreme, bakit niya ako susuportahan? Sinabi naman ni Lord Monkey na bata, magtiwala ka lang sa akin. Sa sinabi ni Lord Monkey ay agad niya naman itong sinang-ayunan subalit malaking tanong sa kanya na kung sino si Xiao Chen. Maya-maya pa ay nagsalita na si Xiao Chen na sabi pa nga niya na bata, ang iyong mga ugat ay namangha, at ang iyong paglilinang ay matatag, ang bilis ay napakabilis din at ang kontrol ng kapangyarihan ay malapit sa perpekto. Masasabing ikaw ang pinakamahusay na mandirigman na nakilala ko sa ngayon. Sumagot naman si Lin Feng na ito ay natural lang. Subalit nag-iba ang reaksyon ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na gayon paman, mayroon ka ring isa sa mga pinakanakamamatay na kapintasan. Nagulat naman si Lin Feng sa mga sinabi ni Xiao Chen at hindi niya ito maintindihan,
Habang naguguluhan pa si Lin Feng ay agad na naglaho si Xiao Chen, at mabilis na pumunta sa harap ni Lin Feng na sabi pa nga niya na hindi mo pa nararanasan ang kamatayan. Sa bilis ni Xiao Chen ay nagulat na lang dito si Lin Feng at hindi na nakagalaw. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal, subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Jerry Lorca, Remark Trinidad, Joel Ito Jehares, Gilbert Vallejo, Gavin Tisoy Lopez from Orani Bataan, Kuya Mart TV at shoutout sa New Visayas Matanao Davao del Sur. At hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunod at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata. Kaya naman mangyaring palike na lang po.